Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin saglit si Doc Willie Ong. So, ito nga si Doc Willie Ong, desidido po talaga na tumakbo sa darating na 2025 senatorial election sa pagka-senador. Pero alam nyo, napansin ko lang kasi nung nakaraan na wala pang isang linggo di ba? Na panood natin na doon ko nga lang po nalaman, meron pala siyang cancer at yung cancer niya malala na. Diba? Tapos, I believe now he's in Singapore. Sabi niya nga, mabilisan ang gamutan doon, lumiit yung bukol, mga gano'n, nagkikimotherapy siya, yung gano'n. Pero sinasabi niya ay nagkasakit siya dahil sa pagkandidato niya pagka-vice president because of bashing. Diba? Alam niyo ho, etong politika, hindi maiiwasan ang bashing. Kung sensitibo ka sa bash, you better get out of the kitchen. Diba, kung sensitibo ka sa init, alis ka sa kusina. O punta ka doon sa sa malamig, sa may air condition o sa toilet. Magpamaligo. Ganon. Ngayon, sa kalagayan po ni Doc Willie Ong, to be honest with you, noon pa man, sinasabi ko nga, kung pinagbigyan lang sana ni Doc Willie Ong, alam ko may mga panawagan sa kanya noon na mag-senador. Ipopromote ko talaga doon si Doc Willie Ong noong nakaraan. Tapos, sabi nga niya, tinawagan din siya ni BBM at tinihimok siya kung daw nagkakamali para makasama sa lineup. Kaso, para yata mag-VP sa kanya. Kaya lang nauna nga mag-oo siya kay Isko. At good, pinanindigan niya. Pero sabi ko, nagkamali ng napanigan. Now, sa kandidatura ni Doc Willie Ong, I would say no. Hindi ako pabor na ngayon po siya kumandidato. Sa gitna ng kanyang sakit na nagmula sa stress, at hindi biro, alam ko parang stage 4 na yata yan. Sinasabi nga niya, anytime pwede na siyang matodas. Diba? At nakita niyo lamang yung matinding pagdaing niya sa kirot. So, meron siyang video na sinasabi niya na pagbigyan nyo na ako, total hindi ko naman pinakikialaman yung mga gusto nyo sa mga anak nyo. Hindi naman yun, Doc Willie Ong Ang sa akin is unahin ang kalusugan. Tignan nyo ang nangyari kay Miriam Santiago. Diba? Ano sabi ni Miriam Santiago noon? That she was taking a miracle pill, she's already cancer-free, diba? Wala nang cancer cells sa katawan niya, okay na siya. And after election, how many months? Patay si Miriam Santiago. Diba? Bakit? Yeah, I'm not saying that Miriam Santiago was lying at the time. What I was saying is this. Because of stress. Stress kills people. Yan ang nagdidictate sa katawan natin na mag-produce ng toxin para lasunin ang katawan natin at mag-auto shutdown tayo. Kaya nga, laging sinasabi, di ba, huwag kang magpa-stress. Huwag kang magpapadala sa mga, di ba, naririnig, pero, Diyos ko po, may emotion ng tao. Lalo na, ngayon, ganito kalala yung sakit niya. Di ba? Para sa akin, kausapin ito si Doc Willie Ong ng maayos ang kanyang mga kapamilya na baguhin mo yung desisyon mo. Ang politika, nandyan lang yan. Sabi nga niya, kahit wala kang posisyon, makakapagsilbi ka pa rin sa bayan sa sarili mong paraan. Diba? Kung tatakbo, not now, please. Again, politics is just there anytime, hindi naman, every 3 years. Ang pagsisilbi sa bayan ng opportunity, ng pakapagsilbi sa taong bayan, palagi lang namang nandyan yan. May posisyon o wala, nandyan yan. Pero si Doc Willie Ong, pwedeng mawala kapag na-stress. Yung sa nasabi nga na nabibinat, yun ang matinding kalaban. Diba? Kasi kumbaga yung katawan mo, pag nagtitake ka ng chemotherapy, radiation yan eh. It kills the cancer cells, but it also kills the good cells. Magiging vulnerable ka talaga sa sakit. Tapos pagdating ng na-stress ka pa, utas ka talaga. Oh. Diba? Para sa akin, 2028, doon, tumakbo si Doc Willie Ong. Tumakbo siya, mag-senador siya kung gusto niya. Para sa akin, mas maganda mag-senador siya sa 2028. Kung talagang
Talagang, eto nga, merong God's calling sa kanya to serve the people. Bubuhayin siya ng Diyos hanggang sa 2028 onwards. Diba? Ipipreserve siya ng Panginoon para maitalaga sa pagsisilbi sa bayan. Pero yung ganito, kasi baka mamaya ang epekto lamang nito sa kanya, yung nararamdaman niyang may kinalaman pa rin doon sa stress na inabot niya nung nakarang halalan eh. Diba? Yun ang nakikita ko eh. Na hindi pa rin siya totally nakaka-move on doon. Pero mo, sobrang lalim na dinibdib niya ang isang comment lang ng isang netizen. Eh lalo na yung marami. Diba? Na anong sinabi sa kanya noon? Alam mo, Doc Willie, hindi ka mananalo. Kahit ilang takbo pa ang gawin mo. Na-stress na siya doon. Eh what more, yung marami pa diyang gagawin ng iba. Diba? Ako, hindi ko binabash. I like him. Napakalaki ng naitulong ni Doc Willie Ong. Imagine, libreng online consultation. Hindi ka na kailangan pumunta sa doktor, makinig ka lang, manood ka lang. Diba? Kung ano yung maririnig mo sa doktor, yun din yung maririnig mo sa kanya na hindi ka pa gumagastos. Pero yung ngayon, for now, please, wag. Hindi ako pabor na mag-senador ngayon o kumandidato ngayon si Doc Willie Ong. Wala akong pakialam sa sinasabi niya ng wala akong gagastusing pera, meron mga 500,000 lang, mga ganun. Hindi yun ang ano natin eh. Gusto namin magpagal si Doc Willie Ong na nakakatulong sa maraming mga Pilipino via online platform at maging senador si Doc Willie Ong. Maging kapalit nito ni sino ngayon dating DOH secretary na malit na lalaki na naging senador din, Juan Flavier. Oh, 'di ba? Okay pa yung ganun. Ang politics makakapaghintayan. Okay?